Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Labis-labis ang pagsisisi niya at iniwan niya ito. Nakakaisang hakbang pa lamang siya nang gumalaw ito. Nagmulat ito ng mga mata. Ganoon na lamang ang tuwa niya. Andre, ako nga mahal ko. Nagbalik. Aray! Hinipo nito ang ulo nito. Easy mahal, may malaking bukol ka sa ulo. Iyan ang natamaan sa'yo. Akala ko, iiwan mo na ako ng tuluyan. Hindi ko gagawin yon. Bakit ka nga pala nakalupasay sa lupa? Ano ba ang nangyari? Sumunod ako sa'yo. Kaya lang, kumabisala ang mga paa ko, nahulog ako sa hagdan. Masuyong hinagka niya ang bukol nito. Kung alam ko lang na magkakaganito ka, hindi na sana ko umalis pa. Ang mabuti pa, dalhin na lang kita sa ospital para ma-x-ray ka at ma-check up kung may iba ka pang pinsala bukod sa bukol. Wag na, gusto ko lamang magpahinga. Nasusuka ka ba? Nahihilo ka? Hindi. Baka naman ayaw mo lang magsabi sa akin. Kung nasusuka ka, kailangan mo talagang masuri ng doktor. Wag mo akong alalahanin, hindi ako nasusuka. Pahinga lamang ang kailangan ko. Napilitan siyang iakyat na lamang ito. Kumuha siya ng ice pack at ipinatong niya iyon sa bukol nito. Eva, kailangan mo talagang i-renounce ang pagiging mangkukulam mo. Napatitig ito sa kanya. Pagkabahala at pagkalito ang nakalatay sa mukha nito. Iyon lang ang tanging paraan para makalaya ka sa sumpa at ang angkan ninyo sa generational curse ng pangkukulam. Nangilid kaagad ang mga luha sa mga mata nito. Ayoko. Bakit? Gusto mo bang maging mangkukulam din ang mga magiging anak natin? Gusto mo bang mabulag din sila katulad mo? Kapag sinunod ko ang sinasabi mo, hindi ko na makikita ang nanay ko kahit kailan. Bakit? Mamamatay siya at hindi na siya makakabalik dito. Ang kapangyarihan lamang niya bilang isang mangkukulam ang mamamatay, Eva, hindi siya. Mawawalan na ako ng kapangyarihang salagin ang mga pwersang hindi nakikita kapag sinunod kita. Nagkakamali ka. Ang kapangyarihan ng Diyos ang sasalag sa kanila. Naramdaman niyang nagtayuan ang kanyang mga balahibo. Alam niyang nakapaligid sa kanila ang mga pwersang sinasabi nito. Diyos ko, alam kong higit kayong makapangyarihan kaysa sa kahit na anong pinagsamasamang puwersa ng kadiliman. Hawakan at paglinawin niyo po ang isip at puso ng aking asawa. Ayoko, ulit ni Eva. Pumayag ka na. Bumitiw ka na sa masama at sa Diyos ka humawak. Manalig ka sa pangako niya. Pangako? Oo, totoo ang mga pangako niya. Sa lahat ng nananalig mahal ko. Ang sabi niya, binigyan niya tayo ng kapangyarihan para yumurak sa kapangyarihan ng kadiliman. Pero kailangan mo munang umalis sa kadiliman. Eva, please, magdesisyon ka ng itakwil ang lahat ng sumpa at kapangyarihan ng isang mangkukulam. Gawin mo na ngayon. Ayoko. Anito sa tinig na tila hirap na hirap. Kung mahal mo talaga ako, gagawin mo. Please, mahal ko. Alang-alang man lang sa mga magiging anak natin. Paano si nanay? Kung susuko rin siya sa Diyos, makakaligtas siya. Siya ang magpapasya ng kaligtasan niya. Kaya habang may panahon pa, gawin mo na. Butil-butil na ang pawis nito. Kay higpit din ang pagkakakapit nito sa kanyang mga kamay. Magkahalong takot at determinasyon ang nasasalamin niya sa bulag na mga mata nito. Piliin mo ang bulong ng kaliwanagan, Eva. Sa Diyos ka kumampi, hindi kanya ipapahamak.
At narito lang ako, magkasama tayo sa laban mo. Pumikit ito, hirap na hirap ang anyo. Ayoko na! Itinatakwil ko ang lahat ng kapangyarihan ng kadiliman. Ayoko na! Habang nakikibaka ito, ay nagdarasal naman siya sa kanyang isip. Diyos ko, tulungan niyo po ang asawa ko. Agawin niyo po siya sa kapangyarihan ng masasamang espiritu. Palayain po ninyo siya mula sa pangkukulam. Maya-maya ay biglang sumigaw ito. Itinirik nito ang mga mata. Halos madala siya nito sa lakas ng puwersang kumawala rito. Manghang-mangha naman siya sa nagaganap. Saglit pa at sumusuka na ito. Dilaw at berdeng likido ang inilabas nito. Napakasangsang ng amoy niyon na halos ikabaligtad ng kanyang sikmura. Nang sa wakas ay matapos ito sa pagsusuka, latang-lata na humandusay ito sa kanyang mga bisig. Pinangko niya ito at inihiga sa kama. Diyos ko! Malakas na dasal niya. Maraming salamat po sa tulong ninyo. Lukuban po ninyo kami ng proteksyon ninyo laban sa mga kampo ng kadiliman. Pagharian po ninyo ang lugar na ito at tuluyang itaboy ang masasamang espiritong namamahay rito. Hindi pa siya tapos magdasal nang bigla na lamang mula sa kung saan ay dinamba siya ni Luna. Gabuhok na lamang ang layo niya sa matatalim na kuko nito bago ito bumagsak sa sahig. Dinampot niya ang antigong kandelabro sa nightstand. Ihahampas niya iyon kay Luna kapag umatake uli ito. Ngunit nang bumagsak ito sa sahig, ay nakapagtatakang hindi na ito nakagalaw pa. Nang sundutin niya ito ng hawak niyang kandelabro, ay hindi man lamang kumilos ito. Parang patay na ito. Pinagmasdan niya ang tiyan nito. Hindi na talaga ito humihinga. Diyos ko, pati po ba si Luna ay kampo din ng mangkukulam? Andre, napabaling siya kay Eva. Nakadilat ang tila inaantok na mga mata nito. Hinawakan niya ang kamay nito at masuyong pinisil. Bahagyang ngumiti ito at pagkatapos ay muling pumikit. Nakatulog na ito. Habang natutulog ito, ay gumawa siya ng siga sa likod bahay. Doon niya inilatag ang katawan ni Luna at ang mga ginamit niyang paper towels at basahan sa paglilinis ng mga isinuka ni Eva. Payapa na ang kanyang puso nang balikan niya si Eva sa silid. Natutulog pa rin ito. You have been so brave. Paanas na sabi niya habang maingat na hinahaplos ang mahabang buhok nito. Salamat, mahal ko. Nanlalata pa rin ang pakiramdam ni Eva nang magising ito. Ipinag-init niya ito ng delatang sopas na natagpuan niya sa cupboard sa kusina. Hinang-hina ang pakiramdam ko, sabi nito habang sinusubuan niya ito ng sopas. Talagang ganon siguro ang epekto ng ginawa mo. Huwag kang mag-alala, aalagaan kita hanggang sa gumaling ka. Hindi lang pisikal ang panghihina ko. Ang lahat sa akin, parang hinang-hina. May awa ang Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Palalakasin ka uli niya. Patuloy lang tayong manalangin, umasa at manalig sa Kanya. Ngumiti ito. Salamat, Andre. Sa Diyos tayo magpasalamat, mahal ko. Siya ang nagpalaya sa iyo sa sumpa at sa pangkukulam. Ikinuwento niya rito ang tungkol kay Luna. Nalungkot ito nang malamang patay na ang alaga nito. Hindi ko alam na may sanib pala si Luna. Hindi ako nagduda dahil puting-puti siya at napakaganda. Naligaw lamang siya rito 5 taon na ang nakararaan. Teka, bakit? Ngayon ko lang naisip, si Luna ang dahilan kaya nabasag ang vase na gawa pa ng nanay ko. At nung minsang magpunta rito si Angel, tumalon siya sa gitna namin pagkatapos kong makarinig ng utos na isailalim sa sumpa ang kapatid mo. Iyon ba ang sinasabi mong tinanggihan mo ang utos sa iyo ng pwersang hindi nakikita? Oo, hindi ko na maatim na mandamay na naman ang isang inosente. Pero pagkatapos niyon, si Luna pa rin ang naging dahilan kaya ako nahulog sa bubong at nabulag. Niyakap niya ito. Nais niyang sa pamamagitan niyon
ay ipaabot dito ang suporta at comfort na maibibigay niya. Kinabukasan ay nanghihina pa rin ito, ngunit ayon dito ay mas mabuti na ang pakiramdam niya kaysa ng nagdaang araw. Nagpasya siyang iuwi ito sa Maynila. Subalit nang ilabas niya ito ng cottage ay napadaing ito sa sakit. "Andre, parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang kirot," sabi nito. Nataranta siya. Naghagilap siya ng pain reliever sa glove compartment ng kanyang kotse at agad na ipinainom niya iyon dito. Guminhawa naman ang pakiramdam nito nang makainom ito ng gamot. Ngunit mula noon ay halos araw-araw nang sumasakit ang ulo nito. Nang makauwi sila sa Maynila, ay sinabi niya na nagkasakit si Eva kaya ilang araw silang nanatili sa Batangas. Ipinasya nilang ilihim ang tungkol sa mga kababalaghang naganap doon. Ibabaon na lamang nila ang mga iyon sa limot. "Kailangan mo na talagang magpa-check up," sabi niya kay Eva sa kabila ng pagtutol nito. Sa likod ng kanyang isip ay naroon ang takot. May iniwan bang pinsala ang pwersa ng kadiliman sa kanyang asawa? Sa pamimilit niya ay sumailalim sa masusing check-up si Eva. "I need to talk to you," seryosong sabi sa kanya ng doktor na sumuri kay Eva. "Ano ba ang problema sa asawa ko?" Kinakabahang tanong niya. Nakita sa x-ray na may tumor sa lugar na katabi ng dating pinag-operahan sa ulo ng asawa mo. Dumikit doon ang metal ore na dati ay hindi makuha noong unang operasyon niya. Daig pa niya ang binagsakan ng buong bahay sa narinig. Libong beses niyang mamatamisin na bulag na lamang ang kanyang asawa kaysa manganib na mawala ito ng tuluyan sa piling niya. Tuluyan na nga bang nawala ang sumpa kay Eva? O ang nangyayari sa kanya ngayon ay dala pa rin ng sumpa? Abangan natin sa susunod na kabanata.